guys, magchismisan ulit tayo. Di ba sinabi ko na sa inyo kung saan kami nagkakilala ni Brad? Sa Filipino Cupid. So ngayon, kwento ko naman sa inyo kung how we started talking. So ayun na nga. Tapos na kayong mag-usap dun. Tapos siguro nag-usap kami dun sa site na yun mga 2 days. Lumipat na kami sa Facebook Messenger. Doon na kami nag-uusap. So after a week na pag-uusap namin sa Messenger, sabi niya, sure na ako sa'yo. Magfo-focus na ako sa'yo, kaya i-delete ko na yung account ko sa Filipino Cupid. Mas gusto kitang mas makilala pa. Ayun. Tapos, pero umamin ako nun sa kanya na may kachat pa akong isa. Sabi ko sa kanya na may kachat pa akong isa. Like, gusto kong mas makilala pa kita. Siyempre, bigyan ko din ng chance na makilala yung di ba? Kasi, di pa naman ako sure sa'yo kung seryoso ka talaga. Sabi niya, it's okay. Basta ako, sure na ako sa'yo. Na, mas gusto kong mas makilala pa kita. Ayun. Tapos yung isa kong kachat, parang hindi siya consistent. Parang feeling ko may kinikilala siyang iba. Tapos ito naman si Brad, ang consistent niya. Tumatawag palagi, nag-update palagi, alam ko yung ginagawa niya. So nag-decide ako na magpo-focus na ako sa kanya. So first important tips guys, para malaman mong seryoso talaga yung account. Palagi talaga siyang nag-a-update kahit gaano pa siya ka-busy. At ganoon din yung ginawa ko. Nag-focus na ako sa kanya, dinilit ko din yung account ko dun sa Filipino Cupid. Tapos, yun, tuloy-tuloy na. Nag-uusap kami twice a day. Like, 1 hour sa umaga kasi nagtatrabaho ako eh. Tapos 2 hours sa gabi, nag-uusap kami. Nag-uusap kami palagi. Tapos guys, dapat nagtatanong kayo. Importante nagtatanong talaga kayo like, kung gusto niya pa bang magkaanak, saan niyo gustong tumira, para malaman niyo ba kung compatible talaga kayo. And syempre, dapat honest tayo. Diba? After 2 months namin na pag-uusap, nag-confess na siya. Sabi niya, I think I fall in love with you. Alam ko, mabuti kang tao. Alam ko na you're the one. You make me happy when I'm talking to you. You are the highlight of my day every time I talk to you. Sabi niya, char! Haba ng hair niya, ate girl. Tapos, yung ate niyo, nagpakipot si ate girl. Sabi ko, hindi kaya masyado pang maaga para masabi mo yan? Sabi ko, kasi hindi pa ako ready. Sabi ko, buti hindi sumama yung loob niya. Kung paano siya makipag-usap sa akin, ganun pa rin, walang pinagbago. Yung treatment niya sa akin, ganun pa din, walang nagbago. After nun, nung magsabi siya, hindi na siya umulit-ulit magsabi. Takot mabasted ata ulit. Tapos, ayun na nga, 6 months na kami nag-uusap. And then, March, birthday ko. Tapos, nagpadala siya ng pang-gift niya. Pinapabili niya ako ng earbuds. Kasi sabi ko, bibili ako ng earbuds noon. Tapos, ayun, nagpadala siya ng pambili. 11,000. Pinapabili sa akin, tig 11,000 na earbuds. Hindi ako bumili, no? Mahal-mahal. Bumili ako tag 2,500. So, ayun, natouch ako sa ginawa niya. Kaya, narealize ko na, it's about time na sabihin ko na sa kanya yung that we have the same feelings. Kaya, ayun, tinabi ko na sa kanya. 6 months naming pag-uusap, naging kami talaga officially. Kaya yung ending, parang ako yung unang nagsabi ng I love you. Kasi after niya mag-confess nun, hindi na siya umulit-ulit. Takot na siguro siyang mabasted. Diba? Nang bastid pa, akala mo talaga kagandahan. Buti na lang hindi siya sumuko. Ay nako, kung wala tayong nahuling isda. Pero minsan ang pagpapakipot, maganda rin ang kinahihinatnan eh. O diba? Nagperso lalo siya kasi alam niyang hindi ako easy to get. Char! Yung ending, ako yung bumigay, ako yung marupok. Ang kiri-kiri. So yeah, yun yung love story namin. After 6 months namin na pag-chat sa Messenger, naging officially kami na. May mga tao sa atin, no? Na nilolookdown tayong mga Pinay na naghahanap ng mga AFAM. Aminin, may mga taong ganun, nilolookdown tayo. Pero huwag niyo nang pansinin yung mga ganyang tao. Kung ikaw mismo sa sarili mo ang nakakaalam kung ano talaga yung gusto mo. Like ako, last boyfriend ko, 21 years old ako. Tapos nag-dating site ako, 27 years old na ako. So after 7 years ng breakup yung ex ko na Pinoy, hindi na ako nag-boyfriend until nag-27 ako, doon na ako nag-dating site. Kasi hindi ko na makita yung sarili ko na magsisettle ako, na mag-aasawa ako ng Pinoy. Hindi ko na makita yung sarili ko dun. Kasi sa trauma, like family, mga kaibigan ko na nag-failed yung marriage life nila, yung pagpapamilya nila na, di ba, mga nambababae ng mga Pinoy. Ay, aminin natin talaga, mga Pilipino, ang daming ganyan. Kaya, di ba, masisisi ba natin, mga sarili natin, kung bakit gusto nating mas better? Kasi nakikita natin na yung mga foreigner is
sa mga responsable, mas loyal sila. Tapos may mga nakikita akong vlog na nakapangasawa, mga Pinay sa foreigner. Okay naman yung pamilya nila. Tapos ay, parang gusto ko ng ganyan. Nakikita ko sa mga vlog nila parang may peace of mind sila. Simple pero masaya. Parang sabi ko gusto ko din ng ganun. Sana makahanap din ako ng ganun. Kaya pinush ko talaga. Pinush ko talaga ang pangingisda natin sa pag-aafam, girl. Pero alam nyo guys, hindi siya naging madali. Alam nyo bang may nakachat pa ako ng 3 years? Pero hindi kami nagkita. Kasi nagkakachat lang kami, pero nagpapadala naman siya ng pera sa akin. Pero parang wala siyang planong umuwi. Sabi ko, ay hindi ganito yung gusto ko. Gusto kong magpamilya. Hindi pera yung habol ko. Gusto kong magkapamilya. So nilit go ko. Tapos, may nakilala naman ako. 5 months lang kaming magka-chat. Umuwi ng Pinas. Diyos mio. Pinakilala ko pa sa pamilya ko. Nakita ng lahat ng sa amin. Nakakahiya, di ba? Umuwi. Kaso pagbalik niya, nagka-pandemic. Kaya, parang naging uncertainty yung panahon na yun, di ba? Wala kang kasiguraduhan kung anong mangyayari. So, nagkahiwalay din kami. Tapos, ayun, hindi pa rin ako sumuko. Kasi nga, alam ko yung gusto ko. Ito talaga yung gusto ko. Nag-dating site ulit ako. Tapos, ayun, nung panahon na nag-dating site ulit ako, parang ano na ako, yung kalmado na lang, pag may dumating, good. Kapag wala, wala. Sobrang, kung hopeless na talaga ako, parang, ipinasadyos ko na ang lahat na parang, kung meron, kung ito talaga, kung dito talaga ako, kung para sa akin talaga to, mangyayari to. Pero, sobrang kalmado na ako nung time na yun. Hindi katulad ng mga na, G talaga ako magka-afam. Ngayon, kalmado na lang. Tapos, di ba kung kailan parang hopeless na ako. Saka ko ngayon nakilala yung fiancé ko ngayon. Doon sa dating site ulit, sa Filipino Cupid. Di ba? Kaya kayo, huwag kayong susuko. Kung yun talaga ang gusto mong ma-achieve, go, push mo yan. Ikaw mismo ang nakakaalam sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Kaya, don't lose hope. Ituloy mo lang yan. Search ka lang. Darating din yung para sa'yo. For sure, kung yun ang will ni God, mangyayari yan. Just pray and trust.